Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Kahalagahan at pagsasabuhay, ng pagpapahalaga at virtue, bilang batayan ng sariling pagpapasya, pagkilos, at pakikipagkapwa. Sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo, madalas nating nakakalimutan, ang kahalagahan ng pagpapahalaga at birtud, sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pagpapasya, pagkilos, at pakikipagkapwa, ay mga aspeto ng ating pagkatao, na lubos na naapektuhan ng mga ito. Sa ating talakayan ngayon, ating tutuklasin, kung paano natin mapapahalagahan, at maisasabuhay ang mga ito, upang makamit ang isang mas makabuluhan, at masaganang buhay. Sama-sama nating tuklasin, ang malalim na impluwensya ng pagpapahalaga at birtud, sa ating pagiging tao, at kung paano nito hinuhubog, ang ating mga desisyon, aksyon, at relasyon sa kapwa. Ano nga ba ang pagpapahalaga at virtue? Sa ating paglalakbay sa buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagpipilian, na humuhubog sa ating pagkatao. Ang ating mga desisyon, ang paraan ng ating pakikitungo sa kapwa, at ang ating pangkalahatang paninindigan, ay malaki ang kaugnayan, sa ating mga pinahahalagahan, at sa mga birtud na ating sinisikap na taglayin. Ngunit, ano nga ba ang tunay na kahulugan, ng pagpapahalaga at virtue? Ang pagpapahalaga, ay nagsasabi sa atin kung ano ang mahalaga, samantalang ang virtue naman, ay nagsasabi sa atin, kung paano natin ito maisasabuhay. Ang dalawang ito, ay magkakaugnay at magkakasabay, na nagtutulak sa atin tungo sa isang mas mabuti, at mas makabuluhang buhay. Ang pag-unawa sa ating mga pagpapahalaga, at ang paglinang ng mga birtud, ay susi sa paggawa ng mga responsableng desisyon, sa pagbuo ng malulusog na relasyon, at sa pagkamit ng isang buhay, na puno ng layunin at kahulugan. Ang kahalagahan ng pagpapahalaga at birtud, gabay sa isang makabuluhang buhay. Ang pagpapahalaga at birtud, ay hindi lamang mga salita, ito ang mga pundasyon ng isang mabuti, at makabuluhang buhay. Ang pag-unawa at pagsasabuhay ng mga ito, ay may malaking epekto sa ating mga desisyon, aksyon, at relasyon sa kapwa. Ang kahalagahan ng mga pagpapahalaga at birtud, ay maaaring matukoy, sa pamamagitan ng papel na ginagampanan nila, sa buhay ng isang tao. Kinakatawan ang mga makatotohanang layunin, na tumutulong sa isang tao, na maglakbay sa kanilang buhay. Higit pa rito, tinutulungan ng mga pagpapahalaga at birtud, ang mga tao, sa pagkilatis ng tama sa mali, at gumawa ng mga moral na desisyon. Narito ang ilan sa mga mahahalagang dahilan, kung bakit mahalaga ang pagpapahalaga at birtud. Gabay sa wastong pagpapasya. Sa isang mundo, na puno ng mga pagpipilian, ang ating mga pagpapahalaga at birtud, ang nagsisilbing gabay sa ating mga desisyon. Kapag nahaharap tayo sa mga hamon, ang pagtanong sa sarili, kung ano ang tama at mabuti, ayon sa ating mga pinahahalagahan, ay makatutulong sa atin, na gumawa ng mga desisyon, na naaayon sa ating konsensya. Halimbawa, kung pinahahalagahan natin ang katapatan, mas malamang napipiliin natin, ang pagsasabi ng katotohanan, kahit na ito ay mahirap. Nakakatulong sa responsableng pagkilos. Ang mga birtud na ating nilinang, ay nagtutulak sa atin na kumilos, ng may pananagutan. Ang disiplina, tiyaga, at pagtitiis, ay mahalaga sa pagkamit ng ating mga layunin, at sa pag-aambag sa ating komunidad. Ang pagiging responsable, ay nagpapakita ng paggalang, hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa ibang tao at sa kapaligiran. Nagpapatatag ng relasyon sa kapwa. Ang pagpapahalaga sa respeto, pagmamahal, at malasakit, ay fundamental sa pagbuo ng malulusog, at matatag na relasyon. Ang pagpapakita ng empatiya, at pag-unawa sa kapwa, ay nagpapalalim sa ating mga koneksyon, at nagdudulot ng positibong epekto, sa ating komunidad. Ang pagsasabuhay ng mga birtud,
tulad ng kabutihan at pagkamaawain, ay nagpapalakas ng tiwala at pagkakaisa. Nagsisilbing salamin ng ating pagkatao at konsensya. Ang ating mga pagpapahalaga at birtod ay nagsasalamin sa ating pagkatao at sa ating mga paniniwala. Ito ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay at nagtuturo sa atin kung sino tayo at ano ang ating tungkulin sa mundo. Ang ating konsensya, na gabay ng ating moral na pag-iisip, ay malaki ang kaugnayan sa ating mga pinahahalagahan at birtod. Sa huli, ang pagpapahalaga at birtod ay hindi lamang mga abstract na konsepto, ito ay mga aktibong puwersa na humuhubog sa ating pagiging tao at sa ating pakikipag-ugnayan sa mundo. Ang pagkilala at pagsasabuhay ng mga ito ay susi sa pagkamit ng isang buhay na puno ng kahulugan, layunin, at kaganapan. Sa sariling pagpapasya, isang gabay tungo sa tamang desisyon. Ang buhay ay puno ng mga pagpapasya, malalaki man o maliliit. Mula sa pagpili ng kakainin sa tanghalian, hanggang sa pagdedesisyon sa ating kinabukasan, ang bawat isa ay may kaakibat na responsibilidad. Ngunit, paano nga ba natin matitiyak na ang ating mga pagpapasya ay tama at makabubuti sa atin? Ang susi sa matalinong pagpapasya ay ang paggabay ng mga birtod, tulad ng katalinuhan at paninindigan. Ang katalinuhan ay nagbibigay sa atin ng kakayahang timbangin ang mga posibilidad at ang mga kahihinatnan ng bawat isa. Samantala, ang paninindigan naman ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na sundin ang ating konsensya kahit na mahirap ang daan. Mahalaga rin na ang ating mga desisyon ay batay sa mga prinsipyo, hindi lamang sa pansariling interes. Ito ay nangangahulugan na dapat nating isaalang-alang ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang ating sariling kaginhawaan o pakinabang. Ang pagiging makatarungan, pagiging matapat, at pagiging responsable ay ilan lamang sa mga prinsipyong dapat nating gabayan sa ating mga pagpapasya. Isa sa mga halimbawa ng pagpapasya, batay sa prinsipyo, ay ang pagpili ng tama kahit na mahirap. Halimbawa, ang pagtanggi sa pangongopya sa pagsusulit, kahit na alam nating mas madali, at mas mataas ang marka na makukuha natin, kung gagawin natin ito. Ang pagpili ng tama, ay maaaring mga hulugan ng pagsasakripisyo, ngunit ito rin ang nagpapakita ng ating integridad, at katapatan sa ating sarili at sa iba. Sa huli, ang pagpapasya, ay isang personal na responsibilidad. Walang madaling sagot o shortcut, sa paggawa ng tamang desisyon. Ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng ating katalinuhan, paninindigan, at paggabay sa mga tamang prinsipyo, mas mapapadali natin ang proseso, at matitiyak, na ang ating mga pagpapasya, ay makabuluhan at makabubuti, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating kapwa. Ang pagiging matalino, at matatag sa ating mga desisyon, ay susi sa isang masaganang buhay. Si Max Scheler, isang pilosopong Aleman, ay nagpanukala ng isang komprehensibong teorya ng pagpapahalaga, na nagtataguyod ng isang hierarkiya ng mga halaga. Hindi niya itinuturing ang mga halaga, bilang simpleng mga kagustuhan o opinyon, kundi bilang mga objetibong katotohanan, na mayroong intrinsic na halaga. Sa sariling pagkilos, ang salamin ng ating mga pagpapahalaga. Ang ating mga kilos, ay hindi basta nagaganap, ito ay bunga ng ating mga pinanghahawakang pagpapahalaga. Ang bawat pagkilos, gaano man kaliit o kalaki, ay nagsasalamin sa ating mga paniniwala, prinsipyo, at kung ano ang ating pinahahalagahan sa buhay. Ang pag-unawa sa koneksyon na ito, ay susi sa pagbuo ng isang mas makabuluhan, at may layuning buhay. Ang ugnayan ng pagpapahalaga at pagkilos. Ang ating mga pagpapahalaga, ay ang mga bagay na itinuturing nating mahalaga. Maaaring ito ay mga abstract na konsepto, tulad ng karunungan, katotohanan, at pagmamahal, o mga konkretong bagay, tulad ng pamilya, kaibigan, at tagumpay. Ang mga pagpapahalagang ito, ang nagsisilbing gabay sa ating mga desisyon at pagkilos. Kung pinahahalagahan natin ang katapatan, halimbawa, mas malamang na tayo ay magsasabi ng totoo, kahit na mahirap o nakakatakot.
Kung pinahahalagahan natin ang disiplina, mas malamang na tayo ay maging organisado at masigasig sa ating mga gawain. Mga halimbawa ng pagkilos na nagmumula sa pagpapahalaga. Maraming halimbawa ng kung paano nakaka-impluwensya ang ating mga pagpapahalaga sa ating mga kilos. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga ito. Disiplina, ang pagsunod sa oras, paggawa ng takdang aralin, at pag-aalaga sa kalusugan, ay mga halimbawa ng mga kilos na nagmumula sa pagpapahalaga sa disiplina at pagiging responsable. Ang disiplina ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga patakaran, kundi pati na rin sa pagkontrol sa sarili at pagkamit ng mga layunin. Katapatan, ang pagsasabi ng totoo, kahit na may takot o panganib, ang pag-amin sa mga pagkakamali, at ang pagiging tapat sa ating mga pangako, ay mga halimbawa ng mga kilos na nagmumula sa pagpapahalaga sa katapatan at integridad. Ang katapatan ay nagtatayo ng tiwala at nagpapakita ng respeto sa iba. Pagmamalasakit, ang pagtulong sa mga nangangailangan, ang pagiging mabait sa iba, at ang pagiging mapagpakumbaba, ay mga halimbawa ng mga kilos na nagmumula sa pagpapahalaga sa pagmamalasakit at pagkamahabagin. Ang pagmamalasakit ay nagpapakita ng pag-aalala sa kapakanan ng iba at nagpapalakas ng mga relasyon. Pagtitiyaga, ang pagpupursige sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang pagiging matyaga sa pag-abot ng mga layunin, at ang pagiging matatag sa mga paghihirap, ay mga halimbawa ng mga kilos na nagmumula sa pagpapahalaga sa pagtitiyaga at determinasyon. Ang pagtitiyaga ay nagpapakita ng lakas ng loob at kakayahang harapin ang mga pagsubok. Paglinang ng mga positibong pagpapahalaga. Ang paglinang mga positibong pagpapahalaga ay isang patuloy na proseso. Maaari nating gawin ito sa pamamagitan ng pagninilay. Ang paglalaan ng oras sa pag-iisip at pagsusuri sa ating mga halaga ay maaaring makatulong sa atin na maunawaan kung ano ang ating pinahahalagahan at kung paano ito nakaka-impluwensya sa ating mga kilos. Pagbasa. Ang pagbabasa ng mga libro, artikulo, at iba pang mga material na nagtataguyod ng mga positibong pagpapahalaga ay maaaring makatulong sa atin na mapalawak ang ating pananaw at maimpluwensyahan ang ating mga kilos. Pakikipag-ugnayan. Ang pakikipag-ugnayan sa mga taong may positibong pagpapahalaga ay maaaring makatulong sa atin na matuto at lumago. Paggawa. Ang pagsasagawa ng mga kilos na nagpapakita ng ating mga pagpapahalaga ay maaaring makatulong sa atin na palakasin ang mga ito at maging mas may kamalayan sa kanilang impluwensya sa ating buhay. Sa huli, ang ating mga kilos ay nagsasalamin sa ating mga pagpapahalaga. Sa pamamagitan ng pag-unawa at paglinang ng mga positibong pagpapahalaga, maaari nating gabayan ang ating mga kilos tungo sa isang mas makabuluhan at masayang buhay. Sa pakikipagkapwa, paghabi ng matatag na ugnayan. Ang pakikipagkapwa ay isang mahalagang aspeto ng buhay pantao. Ito ang pundasyon ng mga relasyon, komunidad, at lipunan. Ang kakayahang makipag-ugnayan ng maayos sa iba ay susi sa isang masaya at produktibong buhay. Ngunit, paano nga ba natin mapapalalim ang ating mga ugnayan sa kapwa? Ngunit, paano nga ba natin mapapalalim ang ating mga ugnayan sa kapwa? Paggalang. Ito ang pundasyon ng anumang positibong relasyon. Ang paggalang ay nangangahulugan ng pagkilala at pagtanggap sa dignidad at halaga ng bawat tao, kahit na may pagkakaiba sa ating mga paniniwala, pananaw, at karanasan. Ito ay pagrespeto sa kanilang mga opinyon, damdamin, at karapatan. Pag-unawa. Ang pag-unawa ay higit pa sa pakikinig lamang, ito ay ang pagsisikap na maunawaan ang pananaw ng ibang tao, ang kanilang mga motibo, at ang kanilang mga karanasan. Ito ay nangangailangan ng empatiya at pagiging sensitibo sa damdamin ng iba. Ang pag-unawa ay nagpapahintulot sa atin na makipag-ugnayan ng mas malalim at mas makabuluhan. Pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay ang pagkilala sa ating mga limitasyon, at ang pagiging handang matuto mula sa iba.
Ito ay ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at pananaw, at ang pagiging handang aminin ang ating mga pagkakamali. Ang pagpapakumbaba ay nagpapababa ng ating ego, at nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan ng mas pantay-pantay sa ating kapwa. Narito ang ilang mga halimbawa ng pagsasabuhay ng mga birtod sa pakikipagkapwa. Pakikinig sa opinyon ng iba. Ang aktibong pakikinig ay nagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa pananaw ng iba. Ito ay hindi lamang ang pagdinig sa sinasabi nila, kundi ang pag-unawa at pagpapahalaga sa kanilang mga salita. Pagkakawang gawa, o pagtulong ng bukal sa loob. Ang pagtulong sa kapwa ay isang malinaw na pagpapakita ng pagmamalasakit at pag-unawa. Ito ay isang kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapakanan ng iba at ang pagnanais na magbahagi ng ating mga biyaya. Ang pagiging handang tumulong nang walang hinihinging kapalit ay nagpapakita ng pagpapakumbaba at pagiging handang maglingkod. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga birtod na ito, mas mapapalalim natin ang ating mga ugnayan sa kapwa. Ang pakikipagkapwa ay hindi lamang isang pakikipag-usap, ito ay isang paglalakbay tungo sa mas malalim na pag-unawa, paggalang, at pagmamahal sa isa't isa. Ito ay ang paghabi ng mga matatag na ugnayan na magbibigay ng suporta, inspirasyon, at kagalakan sa ating buhay. Pagsasabuhay ng pagpapahalaga at birtod, mula sa tahanan hanggang sa komunidad. Ang ating mga pagpapahalaga at birtod ay hindi lamang mga konsepto, ito ay mga gabay sa ating pang-araw-araw na buhay na nagbibigay kulay at kahulugan sa ating mga desisyon, kilos, at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang pagsasabuhay nito ay hindi isang gawain na ginagawa lamang paminsan-minsan, kundi isang patuloy na proseso ng paglago at pag-unlad. Tingnan natin kung paano natin maisasabuhay ang mga ito sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Sa sariling pagpapasya, ang paggawa ng tamang desisyon ay nangangailangan ng pagninilay at pagsusuri. Dapat nilang isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng ating mga pagpipilian, at kung paano ito makakaapekto sa ating sarili at sa iba. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng pagsasabuhay ng pagpapahalaga sa sariling pagpapasya. Pagiging matapat, ang pagpili na magsabi ng totoo kahit na mahirap, kahit na may takot sa parusa o kahihinatnan. Ito ay nagpapakita ng integridad at katapatan sa sarili. Hindi mangungopya sa exam kahit na mahirap, at alam mong mababa ang score mo. Mag-aral ng mabuti para sa sarili mong kapakanan. Ang totoo, mas maganda ang pakiramdam kapag alam mong pinaghirapan mo ang iyong tagumpay. Pagiging responsable, ang pagtanggap ng responsibilidad sa ating mga aksyon at desisyon, kahit na may mga pagkakamali. Ito ay nagpapakita ng kapanahunan at pagkahanda na harapin ang mga kahihinatnan. Pag-amin sa pagkakamali, kahit na nakakahiya. Matuto mula rito, at huwag na itong ulitin. Mas maganda ang maging responsable, kaysa magtago sa katotohanan. Pagiging makatwiran, ang paggawa ng desisyon, batay sa loika at ebidensya, hindi lamang sa emosyon, o pansariling interes. Ito ay nangangailangan ng pagsusuri, at pagtimbang ng mga posibilidad. Pagtimbang ng mga pros and cons, bago magdesisyon, lalo na sa mga mahahalagang bagay, tulad ng pagpili ng kurso sa kolehiyo, o pagsali sa isang grupo. Huwag magpadala sa emosyon lang. Sa sariling pagkilos, ang ating mga kilos, ay direktang refleksyon ng ating mga pagpapahalaga. Ang pagsasabuhay ng mga birtod, ay makikita sa ating pang-araw-araw na gawain. Disiplina, ang pagiging disiplinado, sa paggawa ng mga gawain, pagsunod sa mga patakaran, at pagiging organisado sa ating buhay. Ito ay nagpapakita ng pagiging responsable, at may pagpipigil sa sarili. Halimbawa, ay ang paggawa ng takdang aralin sa oras, kahit na maraming distractions. Ang pagiging disiplinado ay susi sa tagumpay. Pagtitiyaga, ang pagpupursige, sa kabila ng mga pagsubok at hamon. Ito ay nagpapakita ng determinasyon, at ang kakayahang harapin ang mga kahirapan. Pagpupursige sa pag-aaral ng isang mahirap na asignatura, kahit na paulit-ulit kang nabibigo.
Huwag sumuko. Ang pagtitiyaga ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Pagkamasunurin. Ang pagsunod sa mga utos at alituntunin, hindi lamang dahil ito ay kinakailangan, kundi dahil ito ay tama at makabubuti. Pagsunod sa mga alituntunin ng paaralan, kahit na minsan ay nakakainis. Para sa ikabubuti ng lahat, kailangan nating sumunod sa mga patakaran. Sa pakikipagkapwa, ang pagsasabuhay ng mga birtod sa pakikipagkapwa ay nagpapalalim ng ating mga relasyon at nagpapalakas ng ating mga komunidad. Paggalang, ang pagrespeto sa opinyon, damdamin, at karapatan ng iba, kahit na may pagkakaiba sa ating mga paniniwala. Respetuhin ang kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang saloobin. Ang paggalang ay nagpapalakas ng relasyon. Pag-unawa, ang pagsisikap na maunawaan ang pananaw ng iba, ang kanilang mga motibo, at ang kanilang mga karanasan. Pag-intindi sa sitwasyon ng iyong kaibigan, kahit na naiinis ka sa kanya. Subukang maghanap ng paraan para magkaayos kayo. Ang pag-unawa ay nagbubuklod ng pagkakaibigan. Pagmamalasakit, ang pagtulong sa mga nangangailangan, ang pagiging mabait, at mapagpakumbaba sa pakikipag-ugnayan sa iba. Pagtulong sa kaklase mong nahihirapan sa asignatura, kahit na abala ka rin. Ang pagtulong sa iba, ay nagdudulot ng magandang pakiramdam. Ang pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga at birtod, ay isang patuloy na paglalakbay. Walang perpektong tao, ngunit, ang pagsisikap na maging mabuti, at mabuhay ng may integridad, ay isang mahalagang layunin. Sa pamamagitan ng pagiging mapagmasid sa ating mga desisyon, kilos, at pakikipag-ugnayan sa iba, maaari nating palaguin ang ating mga pagpapahalaga, at maging mas mabuting tao. Ang pagsasabuhay ng mga prinsipyo, ay hindi isang madaling gawain. Ngunit, sa pamamagitan ng pagkilala sa mga hamon, paghahanda para sa mga pagsubok, at paghahanap ng suporta, mula sa mga taong pinagkakatiwalaan, maaari nating mapagtagumpayan ang mga balakid, at manatili sa tamang landas. Ang pagiging matatag sa ating paniniwala, at pagiging tapat sa ating sarili, ay susi sa isang buhay na puno ng integridad at kahulugan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.